Okay, Kim Chiu at Paolo Avellino, kinasasabikan sa ayuda, may ganap na bang bagong pakilig sa Kim Pao? Sabik na ang Kim Paulandia na makasilip man lang ng ganap ng dalawa sa social media. Wala pa sina Kim at Pao sa Pilipinas at umaasa ang mga panay na ini-enjoy nila ang isa't isa. Alam mo, itong si Carlos Miguel, sa galing niyang gumawa ng AI, mabubudol kayo na parang maniniwala kayo na parang ay, bagong ayuda. Pero hindi. AI lang pala yon, kaya ikaw Carlos Miguel nakakatulong ka rin para maibsan ang pananabik at lungkot ng Kim Paulandia. Oo nga, bakit nga ba doon Donna May? Bilang ikaw naman ay malapit sa dalawang ito kay Kim. Hindi pa ako nagtatanong sa Corpcom ng kabilang istasyon. But anyways, this is the longest so far or by far na talagang hindi nag-update si Kim kasi si Kim, ang dami niyang obligasyon na dapat nag-update siya lagi sa kanyang mga social media account. Pero this time hindi talaga niya wala talaga siya ni katiting na hint para malaman ng kanyang mga fans kung nasaan siya, and which is pag ganun, 'di ba, understandable. Katulad nga ng sinabi ko kagabi sa aking programang Abante Liling, kasi merong time frame yan yung kanyang training. Mahal yan, as in mahal. Magti-training ka sa abroad ay napakamahal. Kaya dapat sulitin ang panahon at ang oras yan. Dapat walang distractions. Dapat walang ibang pinagkakaabalahan. At kailangan nakatuto ka. Parang feeling ko nga itong training na ito ni Kim ay pangmalakasan talaga at kakaiba sa kanyang mga gagawing project. Kaya naman hindi siya nagpapakita ng kahit na para at least hindi siya ma-distract at para hindi siya makitaan ng kung ano mang idea, kung ano yung kanyang training. Na baka naman kasi pwede yung iba biglang makaisip ng ganon at gayahin at gawin yun sa kanilang project. Kaya naintindihan ko, kaya lang katulad yung sinabi ko kanina sa live, medyo oo nga naman, kahit man lamang kutsara, kahit bedsheet, kahit sapatos, kahit kwarto, di ba, kahit man lamang, kahit siguro mukha ni Kim o buhok, sana meron lang paayuda para lang at least, di ba, merong may pampalunas ng pananabik ang Kim Paulandia. At ito naman si Paolo, nakakaloka, parang ginagayo rin naman niya si Kim na hindi nagpapaayuda. Ito ba dalawang ito ay nag-uusap? Mahal. Wow. Dahil last time, di ba yung parang yung Eiffel Tower? Huwag muna tayo Yun lang ang pinopost niya na sinasabi, hindi ko narinig kung may audio ba yung Eiffel Tower na yun. Pero sabi nila about, daw yun, about wedding, parang ganon, about settle down. Yung music na ginamit dun sa sa Eiffel Tower post ni Paolo Avellino, which is siyempre, di ba, usually, ang Eiffel, di ba, pinupuntahan yan talaga ng mga magjojowa. Or kung tropa lang kayo, tropa, pero karamihan talaga. Tsaka minsan, dyan nagaganap ang prenup, yun nga, di ba? Engagement. Ang kanilang engagement, dyan nagsisimula, dyan na ginagawa. Yung mga surprise. Yung mga proposal, yung mga surprise, mga ganyan. Huwag naman na kayo magdululum. Medyo, ang dahil pang nagagawin itong Kim Pao, hayaan nyo muna sila, at pasasaan ba darating din naman yung panahon na malalaman din naman natin kung ano ba talaga ang magiging buhay o love life or pag-ibigan itong dalawang to sa mga susunod na buwan at taon. Pero for the meantime, ang dami kasi lang ginagawa pagkatapos nito. Parang feeling ko nga hindi makakapagbakasyon itong dalawang to dahil pagdating nila dito sa Pilipinas, ang aasikasuhin na nila yung preparation ng Kim Pao World Tour. Pero kung makakapuslit naman sila ng mga ilang araw, mga 3 days o kahit mga 1 linggo para mag-unwind, para mag-relax, pwede naman. Yun nga lang, for sure kasi pagdating dito ni Kim, para meron naman siyang gagawing commercial shoot o kaya TV usually gano'n naman ang niya. Kumbaga nakaprograma ng 2026 niya. Pero ako naman iisip ko lang parang, parang ang ganda kasi ng Eiffel Tower for something na pwedeng gawin nila. But anyways, ang dami namang Pinoy kasi na nagpupunta rin naman dyan. Pero wala pa ni isang nakakahuli, di ba? Yun sana. Siguro masyadong abala kasi ang mga Pilipino, baka
baka piling-piling lugar lang. Okay. Hindi masyado naka-expose sa mga tao. Baka ang sinushoot mo na puro mga nasa indoor or kaya patago dun sa mga katulad niya sa Eiffel Tower. At itong si Paulos, pinipili niyang tumakbo dun sa lugar na hindi talaga puntahan ng mga Pilipino. Kasi yung Eiffel Tower, puntahan talaga yan ng mga turiste. Ilan bang mga Pilipino ang meron ng Paris? Ang base sa Paris? Oo. Research mo. Ikaw ang sinasabihan ko eh. Binili ko naman sa akin. Aba, hindi ako ready sa ganyan. Dapat maging ready ka. Ano O ba sige totoo nga, nun? ano ba? Ilan? Bakit ako nagtanong, Naisip diba? mo, diba? Ikaw nakaisip. Hindi, binato ko nga sa'yo, di ba? Pero ikaw nakaisip. Gusto mo tanggalin yung kurbata mo. Mukhang excited ang fans ni na Kim Chiu at Paolo Abilino. Sa mga ganitong balita, kadalasan ng ayuda na tinutukoy ay maaaring bagong proyekto tulad ng teleserye, pelikula o kahit kolaborasyon na inaabangan ng kanilang supporters. Kilala ang dalawa sa malakas na chemistry kaya hindi nakakapagtaka na maraming fans ang umaasang may pasabog silang announcement. Kung totoo mang may paparating, malamang bagong show o movie, endorsement o campaign, o special appearance na magkasama sila. Sa ngayon, abangers muna ang fans. Pero given ang hype, mukhang may something big na parating. Kung pagbabasehan ng ganitong klaseng balita, mukhang driven ito ng excitement ng fans kaysa confirmed announcement. Yung ayuda na sinasabi ay kadalasang hype term lang. Ibig sabihin, may inaabangang pasabog o project ni na Kim Chiu at Paolo Abilino. Ang masasabi ko, number 1, malakas ang demand sa tambalan nila. Kapag may ganitong ingay, ibig sabihin engaged ang fan base. Gusto talaga silang makitang magkasama sa projects. Number 2, posibleng may paparating pero hindi pa sigurado. Minsan may batayan ng hype like teasers o sightings, pero madalas din napapaaga lang ang excitement ng fans kahit wala pang official announcement. Number 3, social media amplification. Isang post o chismis lang, mabilis na lumalaki dahil sa shares at reactions, kaya parang malaki agad ang balita kahit speculative pa lang. Magandang senyalis ito ng kasikatan nila, pero mas okay pa ring maghintay ng official confirmation bago masyadong umasa. Sa totoo lang, yung ganitong balita tungkol kina Kim Chiu at Paolo Abilino ay isang magandang halimbawa kung gaano kalakas ang power ng fandom sa showbiz ngayon. Una sa lahat, ramdam na ramdam mo yung excitement ng fans. Hindi basta nag-aabang lang, parang sabik na sabik talaga sila sa kung anumang susunod na gagawin ng dalaga. Kapag may salitang ayuda, ibig sabihin nito sa fan culture ay may inaasahang reward o pasabog. Pwedeng bagong teleserye, pelikula o kahit simpleng content na magkasama sila. Ibig sabihin, may emotional investment na ang audience sa tambalan nila kahit minsan wala pa namang opisyal na announcement. Pangalawa, interesting din kung paano nabubuo ang hype kahit walang malinaw na detalye. Minsan sapat na ang isang picture, interaction o blind item para magliyab ang social media. Ipinapakita lang nito na sa panahon ngayon, hindi lang network o management ang gumagawa ng ingay. Fans na mismo ang nagpo-push ng narrative. At sa kaso ni na Kim at Paolo, malinaw na may chemistry silang napapansin ng tao, kaya kahit maliit na bagay, napapalaki. Pangatlo, may dalawang side ito. Sa positive side, malaking tulong ito sa careers nila. Kapag ganito kalakas ang demand, mas malaki ang chance na bigyan sila ng projects na magkasama dahil siguradong may audience na agad. Ibig sabihin, panalo ang producers, network at fans. Pero sa kabilang banda, may pressure din. Kapag sobrang taas ng expectations, minsan mahirap itong ma-meet. Pwedeng ma-disappoint ang fans kung hindi tugma sa inaasahan nila ang magiging project o kung wala palang darating na ayuda. Pang-apat, makikita mo rin dito kung paano nag-evolve ang showbiz culture sa Pilipinas. Dati naghihintay lang ang fans sa TV o balita. Ngayon, real-time ang reactions at halos fans na mismo ang nagdidikta kung anong gusto nilang makita.
Sa ganitong setup, ang tambalan ni Kim at Paulo ay parang organic hit. Hindi pilit, kundi kusang binuo ng kilig at suporta ng audience. Sa kabuuan, masasabi ko na ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa isang posibleng proyekto. Ito ay tungkol sa lakas ng fandom, sa impluensya ng social media, at sa natural na chemistry na nakikita ng tao sa dalawang artista. Totoo man o hindi ang paparating na ayuda, isang bagay ang malinaw. May solid na demand para kina Kim Chiu at Paulo Abilino at hindi basta-basta mawawala ang ingay na yan. Kaya ngayon, ang pinaka-practical na gawin ay maging excited but stay grounded. Mas masarap pa rin ang kilig kapag may official confirmation na. May ilan pang mas malalim na anggulo na pwedeng idagdag sa balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Abilino. Hindi siya simpleng fan excitement, kundi may mas malaking implikasyon sa industriya. Una sa lahat, posibleng sinusukat ang market reaction. Minsan, hinahayaan talagang kumalat ang ganitong klaseng hype para makita kung gaano kalakas ang demand. Kung patuloy ang ingay at engagement, nagiging signal ito sa producers at networks na worth it gumawa ng project para sa kanila. Number 2, branding ng tambalan. Kapag paulit-ulit na binabanggit ang dalawang artista ng magkasama, unti-unti nabubuo ang love team identity kahit hindi pa officially declared. Sa Pilipinas, malaking factor ito sa longevity ng career. Kapag nag-click sa masa, tumatagal ang relevance. Number 3, engagement economy sa social media. Ang ganitong balita ay hindi lang basta chismis, content din siya. Mas maraming nagko-comment, share at react, mas tumataas ang visibility. Sa madaling salita, kahit walang confirmation, panalo pa rin dahil napag-uusapan sila. Number 4, fan expectations versus reality. Habang tumataas ang hype, tumataas din ang expectations. Posibleng romantic project ang inaasahan o intense drama dahil sa acting styles nila. Kapag iba ang naging actual project, doon nagkakaroon ng mixed reactions. Kaya mahalaga pa rin ang tamang positioning kung sakaling may ilalabas. Number 5, timing is everything. Kung may paparating man na ayuda, malaki ang role ng timing. Pwedeng sinasabay sa bagong show launch, major network event, o endorsement campaign. Ibig sabihin, hindi lang basta-basta ito ilalabas, pinagpaplanuhan para mas malaki ang impact. Dagdag na insight, ang ganitong klasing ingay ay hindi aksidente. Sa showbiz, bihira ang random hype. Madalas may pinanggagalingan yan kahit maliit na clue lang. Kaya posible na may something na talaga sa likod pero hindi pa handang i-reveal. Hindi lang ito simpleng balita. Ito ay indikasyon na may momentum ang tambalan ni Kim at Paulo. Kahit wala pang official announcement, ang lakas ng public interest ay parang paunang success signal na agad.